Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng Korea Agricultural Machinery Industry Complex o CAMIC sa Barangay Calicid Sur, Cabanatuan City. Isang makasaysayang hakbang para sa sektor ng agrikultura sa bansa na unang pasilidad ng Pilipinas para sa paggawa ng makinaryang pansakahan. Ang CAMIC ang magiging kauna-unahang pasilidad sa Pilipinas na nakatuon sa pag-assemble at paggawa ng mga makinaryang pang-agrikultura tulad ng tractors, harvesters, cultivators, seeders at iba pang kagamitan na angkop sa lokal na kondisyon ng pagsasaka. Layunin ng proyekto na palakasin ang kakayahan ng bansa na mag-manufacture, mag-fabricate at mag-assemble ng sariling makinarya upang mapataas ang produktibidad ng mga magsasaka, mapabuti ang kalidad ng ani at makapagbigay ng mga angkop na kagamitan sa mga lokal na bukirin. Bilang bahagi ng aktibidad, ipinamahagi rin ng Department of Agriculture sa pamagitan ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec at ng DA Regional Field Office 3 ang iba't ibang ayuda at interbensyon sa mga magsasaka sa gitnang Luzon. Kabilang sa ipinamahaging tulong ang mga makinarya at kagamitan sa pagsasaka na makikinabang ang 44 na farmer cooperatives and associations, hakbang na inaasahang magpapabilis at magpapagaan sa kanilang operasyon sa bukid. Ayon sa Malacanang, ang pagtatayo ng CAMIC ay bahagi ng mas malawak na programa ng administrasyon upang itaas ang antas ng mekanisasyon sa bansa, bawasan ang gastos sa produksyon at pataasin ang kita ng mga magsasaka. Sa pagtatayo ng nasabing pasilidad, umaasa ang pamahalaan na mas magiging self-reliant ang Pilipinas pagdating sa makabagong makinaryang pansakahan, isang mahalagang hakbang para sa pangmatagalang food security. Kusang sumuko ang 11 aktivista sa Nueva Ecija Police na inuugnay ng pulisya sa Alyansang Magbubukid sa Gitnang Luzon o AMGL at ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP na nagbalik sa piling ng batas noong umaga ng December 9, 2025. Sa ulat ni Police Colonel Herel Dagit L. Bruno, Provincial Director ng NEPO, nagasagawa ang pinagsamang person ng 2nd PMFC Provincial Mobile Force Company Lead Unit, Gimba Police Station, San Jose City Police Station at iba pang lokal na istasyon ng isang Special Intelligence Operation na nagresulta umano sa voluntaryong pagsuko ng 11 katao mula sa Barangay San Roque, Gimba. Kabilang sa mga ipinangalan ng pulisya ang mga individual na tinukoy bilang sina Josie, Lina, Delin, Lernie, Rose, Neneng, Berong, Jan, Michelle, PJ at Ella. Ayon pa sa ulat, sila ay mga miyembro umano ng Liga ng Manggagawang Bukid o LMB sa ilalim ng Alyansang Magbubukid sa Gitnang Luzon o AMGL ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP. Sa kasalukuyan, ang mga sumuko ay sumasa ilalim sa debriefing sa 2nd PMFC. Habang sa isang pahayag sinabi ni Police Colonel Bruno na pinupuri ang kabayanihan ng mga kababayan na pinili ang landas ng kapayapaan. Dagdag pa niya, nakahanay ang kampanyang ito sa direktiba ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Piñones Jr., Regional Director ng PRO3, na naglalayong tapusin ang lahat ng anyo ng lokal na terorismo sa rehiyon. Bilang bahagi ng inisyatiba ng Administrasyong Marcos na iangat ang kabuhayan ng mga magsasaka sa Gitnang Luzon, nagkaloob kamakailan ng Department of Agriculture o DA sa pamagitan ng PhilMec at DA Regional Field Office 3, DARFO3, ng malawakang tulong sa mga benepisyaryong magsasaka sa 2 distrito ng Nueva Ecija. Kabuang 44 farmers, cooperatives and associations FCAs ang nakatanggap ng suporta, pangunahing binubuo ng mga makabagong makinaryang pansakahan at hybrid rice seeds bilang paghahanda sa 2025-2026 dry cropping season. Makinarya nagkakahalaga ng 90.50 million pesos ipinamahagi kabilang sa pangunahing interbensyon ng 33 farm tractors,
halagang 78.99 million sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program 2.0. 3 mechanical planters, 1.35 million pesos. 5 farm tractors, 8 million pesos. 1 combine harvesters, 1.8 million pesos. 2 hand tractors, 360,000 pesos. Sa kabuuan, umabot sa 90.50 million pesos ang halaga ng makinaryang ipinamahagi sa mga kooperatiba. 180.18 million pesos halaga ng binhi, pataba at foliar fertilizers. Nagbigay din ang DARFO3 ng malaking suporta para sa produksyon, kabilang ang 22,103 bags ng hybrid rice seeds, 110.51 million pesos. 22,103 bags ng fertilizer, 17.41 million pesos. 44,206 liters liquid foliar, 34.83 million pesos. 22.10 kg powder foliar, 17.417 million pesos. Ang kabuang halaga ng mga interbensyon mula sa DARFO3 ay umabot sa 180.18 million pesos. Pinangunahan ni DA Secretary Francisco P. Tio Laurel at House Speaker Faustino Boji de Guzman D. III ang pamamahagi ng mga Certificate of Award sa mga benepisyaryo. Present din dito ang kinatawa ng ikatlong distrito sa Nueva Ecija, si Congressman Jay Vergara. Ayon sa DA, inaasahang magpapabilis at magpapahusay sa produksyon ng palay sa Nueva Ecija ang naturang suporta, na kilala bilang Rice Granary of the Philippines. Target ng ahensya na mapalakas ang mekanisasyon, mapababa ang gastos sa produksyon, at mapataas ang kita ng mga magsasaka kasabay ng patuloy na modernisasyon ng sektor ng agrikultura.